Amen. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening naman sa mga lugar. Genesis chapter 13, verse 12 and 13. Genesis 13, verse 12 and 13. Glory to God. Praise the Lord. Okay. Pakinggan nyo, basahin ko dito sa Genesis 13, verse 12. Abraham dwelled in the land of Canaan, and Lot dwelled in the cities of the plain, and pitched his tent toward Sodom. But the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly. So ang title ngayon, Learning from the Mistakes of Lot. Learning from the Mistakes of Lot. Tayo makalearn tayo mula sa mga pagkakamali ni Lot. Tayo muna mag-pray. Our Father, our God in heaven, thank you for this day. Thank you sa life. Thank you sa Word of God. Thank you sa Holy Spirit. Help us, guide us. Forgive all our sins. Bless your Word. Ma-meet ang spiritual needs dito. Bawat isa sa amin sa on-site mo sa online. Bless sa aming mga subscriber. Gano'n yung Diyos sa mga Facebook friends. Bless bawat isa. Thank you in Jesus Christ's name. Amen. Learning from the mistakes of Lot. So dito sa Romans chapter 15 verse 4, mayroon ditong about sa learning. No? Sabi dito sa Romans 15 verse 4, dito po, that ye may, Romans chapter 15 verse number 4, and whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. So for our learning, so mga nakasulat dito sa Word of God ay nasulat ito nung nakarang mga panahon. Para sa ating time ngayon, ito ay magkaroon tayo ng mga learning na kapulutan natin ng aral. Itong silat ay meron tayo ditong matutunan. So, sa examination ninyo sa school, ang mga wrong choices ng answer nyo ay ano ginagawa? X. Ibig sabihin ay, pag nag-exam uli ay, alam mo na pag, ano tawag ron? Pag nag-exam uli, repeater, alam mo na nakamali ka doon. So, maging tama na susunod na dapat mong sagot. Ay, kung mali pa rin yung sinagot mo, yan at yun pa rin, ay, ng talagang na yung ulo mo, yung ano yung parang inuntog muli yung ulo mo doon, alam mo namang mali nga. So Lot began trouble sa kanyang puso, leaving his uncle Abraham. Iniwan niya si uncle ng Abraham, na si Abraham ay tinatawag na a friend of God. Maraming mga promises, many promises of blessings, and for Abraham lifestyle, it's normal to live right. Do what is right every day. Kaya start right today and tomorrow and every day. Start right. Amen? Every day. So, gawin mo yung tama bawat araw. Okay. Amen. So, praise the Lord. And then, so dito, nakita ni Lot, yung si uncle ng Abraham, ay binibless ng Panginoon. Blessings after blessings from God. Doing the truth, living for the truth, and living for Jesus Christ. Raised in the household, doon lumaki si Lot sa pamamahay ng kanyang tito, where the Bible principle is the standard of living, yung salita ng Panginoon. The Word of God. Kaya huwag mong hangarin na lumayo sa katuroan ng Panginoon. Katulad ng salvation by grace, Bible alone teachings tayo. Of course, tayo ay sound Bible teaching. Ating paniwala ay pre-tribulation, bago magkaroon ng mga tribulation, ay kukunin na tayo ng Panginoon. Kaya nga tayo ay niligtas
hindi for hindi tayo in-appoint to wrath. Of course, ang soul winning, witnessing at ang ating separated life para sa Panginoon. Our service to God, loving people, loving God, loving the people of God. Kaya, huwag kang pupunta sa simbahan na hindi yung tinuturo ay ang galing sa Word of God. Amen? So tayo dito ay King James Bible ang ating ginagamit. Scriptural. But stay in the church, teach the children, young people ng katotohanan about the standard sa ating pamumuhay, salvation and service to God. We can learn from the life of Lot na nakaapekto sa kanyang buong buhay at sa kanyang pamilya. Ito yung mga pagkakamali niya. Number 1, his carnality. Anong ibig sabihin ng carnality? Yung carnal, from the word carnal, ito ay carni. Ibig sabihin fleshly, yung desire, materialistic. So si Lot ay saved, pero yung namumuhay siya living selfishly and out, malayo siya from the will of God. At nakita niya dito sa Bible, see the plain of the cities. Kaya sabi sa Genesis chapter 13 verse 12, so si Lot dwelled in the cities of the plain, sa kapatagan na syudad, and pitched his tent toward Sodom, at doon siya nakatira malapit patungo sa Sodom. Kaya Gomora, Sodom and Gomora. Kaya makita natin dito yung pagiging selfish niya, yung makalaman niya na hangarin dahil nakita niya yung lugar na maganda ito sa syudad, ito ay sa patag, kaya ganun. At ang mga tao doon ay people there is wicked, sabi ng Bible, sinners before the Lord exceedingly. So tayo naman, we live in this sinful generation. Normal nun, dito tayo sa normal na, kumbaga, dito tayo sa libutan, namumuhay tayo, mixed multitude dito. Mayroong righteous at unrighteous. Mayroong holy and unholy, godly and ungodly nakatira dito sa sanlibutan because of the influence of Satan. Kaya nga, normal, kumbaga, normal sa barko na nasa dagat. Pero abnormal kung yung dagat nasa loob ng barko. Di ba? Tawa si Rilan ay, normal na yung barko ay nasa dagat. Normal lang yan. Abnormal kung yung dagat nasa loob na ng barko. Yan. Malulunod na. Ibig sabihin, gano'n din. Normal sa atin na tayo namumuhay dito sa sanlibutan. Pero abnormal na kung yung mga world system na sanlibutan ay nakatira sa ating katawan. Ano yung mga world system? Siyempre ito yung mga bisyo, alak, sugal, sigarilyo. Kung sa kwan ba yun, ABS-CBN, nalala ko nun, ABS-CBN. Yung ABS ay alak, B, babae, yung S, sugal, yung C, kabaret, yung B, beer house o bar, yung N, nightclub. Nang kabaligyan, tinda pa ako ng nandiaryo nun, yung sa karton ba nga, drawing, yun ang nakalagay. Kaya ngayon, naalala ko pa, kahit 1987 pa yun eh. No. Abnormal yun, pag yung mga bagay na yun sa tao na nakatira, kasama na doon yung drugs. Kaya, salamat tayo sa Panginoon na bagamat dito tayo sa sanlibutan in this troubled world, ay pwede pa rin tayo makapamuhay na masaya, na naglilingkod sa Panginoon. Amen? So, at sabi dito sa Matthew chapter 5 verse 28, ano sabi doon? Na pag yung lalaki tumingin lang sa babae ng may lust,
ang masamang pagnanasa ay nagkaroon ng committed already in his heart. Kaya dapat sa Colossians 3:2, set your affection on things above, not on things on the earth. And then, number two, his carelessness. So makalearn tayo ng mga mistake ni Lot. Pangalawa ay yung kanyang carelessness. Yung una, yung kanyang carnality. Number two, carelessness. Yung kanyang life decision ay outside the will of God. Yung kanyang personal choice. Yung kanyang lifestyle. Janister Rilankin, mga makinig. Kaya, dito ay, ano ang yung sa yung sarili, yung pinapakinggan mo. So, dapat hindi ka maging careless sa the music you listen at sa the dress you wear, sa imong ginasuksok. Dapat ang suot mo ay hindi gisi-gisi. No? Iba kasi, no? Mga babae o lalaki, ang kanyang mga pantalon ay gisi-gisi. Okay lang yung gisi talaga na tunay, na lumang-luma na, pang trabaho lang. Yung iba kasi, passion na hindi na, yung apply ka ng trabaho, gisi-gisi yung pantalon mo, hindi ka matanggap sa trabaho. Yung hikaw sa lalaki, pag may hikaw ka, yan ay para sa babae. Sa Bible, pag may hikaw ka, ikaw ay slave. Ikaw ay alipin. What you drink, maging careful ka sa iyong iniinom. Huwag kang uminom ng Red Horse, ng Sunmig, ng mga tuba. Yung uminom lang ng tuba doon sa Baliti, laking sisi niya, nalasing siya, nasaksak niya ang kapatid niya. Tapos hindi niya alam pala sa kalasingan niya, nasaksak niya. Alaman na lang niya after kinabukasan, nasa sa radyo, interview siya. Grabe ang pagsisisi niya, napatay niya pala kapatid niya dahil sa inom lang ng tubak. Sa kalasingan, delikado yan. So, ladies drink. Kaya nga, sabi niya, ito naman ay ilang percent lang. Dapat, kung wine, 0%. Your companion, sino ang kasama mo sa school? Dapat sa school, ang kasama mo ay mga matalino para ikaw ay maging matalino. Ano sabi ng Biblia? Iron sharpeneth an iron. Ay kung ang kasama mo ay mga naglakwatsa, lakwatsiro ka rin. Pero kung matalino mo ay, ang kasama ay may studios, maging studios ka rin. Kaya, your companion, sino? Tell me your companion are, and I will tell you who you are. Sabi nga. Kung ang imong kasama ay palainom ng alak, smoking, drugs, fighting back sa kanilang mga parents, kinahiya ang kanilang mga magulang, yan ay magigaya mo rin. Magkaroon ka ng careless decision like Lot in choosing to live separated sa kanyang uncle Abraham. Sa Romans chapter 12 verse 2 ay nakalagay doon ay do not be conformed in this present world, but magkaroon ng renewing of your mind. At kung ano yung perfect and acceptable before perfect will of God. Kaya sa 1 Thessalonians 5:22, abstain from all appearance of evil. Layuan ninyo ang anyo ng kasalanan. Kaya huwag kang pumunta sa mga disco houses. Na pupunta rin sa disco houses, huwag kang pupunta sa mga bailihan. Yan. Kita mo ang nagagawa ng music, no? Kung yung babae ay yung pag ang babae, pag yung hinawakan at hinawakan na magsayaw na walang music, ay pwede kang maakusahan ng act of lasciviousness. Pero lagyan mo ng music at panagkuhan nga sa babae sa mga binayli at magsayaw kayo, exempted siya sa act of lasciviousness, no? Diba, no? Tingnan mo yung nagagawa ng music, no? So, yun. So, huwag kayong pupunta
sa mga bailihan, Hannah Joyce, Kitlin, Aliyah, Colleen, Crystalline. Wala. Si Crystal, si Kitlin, wala. Yan. Kasi, tsatsansingan lang naman kayo ng mga lalaking yun. Yan. So, yung mga dirty pictures sa cellphone, so dapat mga cellphone nyo walang mga dirty pictures. Don't drink hard drinks. Well, many causes of troubles sa mag-asawa. Kaya, huwag kang mag-asawa ng lalaking lasinggiro at addict sa alak at sigarilyo, sugal, at watching pornography, and not loving their parents at mga kapatid. Kundi ang gawin mo ay hanapin mo yung mga lalaki o babae that seek God first, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Meron ngang kasabihan na kung nanliligaw yung lalaki sa babae ay seek first the father and mother, and the daughter will be added unto you. Nahin mo na yung magulang. Hindi mo pwede sabihin na it's my life. Di ba may kanta na it's my life? No. Your life was purchased by God already. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20. It's not your life. Kaya hindi yung kanta niyo, it's my life. No, it's God's life. Dahil sabi sa 1 Corinthians 6 verse 19 and 20, ang buhay natin ay nasa Panginoon na binili na tayo. 1 Corinthians 6 verse 19, sabi po dito, ayan ito po, what, know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own, for ye are bought with a price. Binili na tayo ng precious. Ang price ay yung life and blood of Jesus Christ. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Number 3, is compromise. Sa Genesis 13 verse 13, nag-compromise na doon si Lot, doon sa mga tao doon, sa mga men and women doon, na sabi, but the men of Sodom were wicked. Yung mga kasalaming men dito, it include the women. Ang mga men dito, ang mga tao dito sa Sodom ay masasama at makasalanan, sinners before the Lord. Exceedingly, grabe, exceedingly, kapanubra. People of Sodom and Gomorrah doing evil. Ginawa niya yung kasabihang, if you cannot win them, then niya ma-win yung mga tao sa Sodom and Gomorrah. Ang ginawa ni Lot ay nag-join them. Pero ang tama ay stand up for Jesus. Amen? Pag mali, mali. Pag tama, tama. So, you need to stand what is right. Stand up for Jesus. Do right. May kanta na, do right. Diba? Memorize mo yun, Jay? Doing right every day in the home, in the school, in the church, in the workplace, even in social life. Huwag i-compromise yung schedule during Sunday. Priority sa Panginoon. Of course, minsan hindi maiwasan pag hindi makasimba, napaplatan, malilate, kundi naman ay walang sasakyan, service, walang pamasahe. Yan. Pero kung meron tayong, sabi ko kay Ma'am Annalyn, pero kung meron lang tayong katulad sa kay Pastor Arnel na may taga-sundo, no? O wala kayong tricycle, at may driver, at may simbahan, may tricycle o multi-cab, sunduin yun, pwede yun. Prepare lang. Yan. Pero wala tayong ganun pa eh. Si Ma'am Annalyn man, may driver's license yan. Pero hindi man nagda-drive. Maraming mga nagda-drive, walang mga license. Lakas ng loob lang ang license nila, nagda-drive sila. Pero si Ma'am Annalyn, may lisensya, non-prop, pero hindi naman nagda-drive. Yan. At least may lisensya siya. Iba naman, walang lisensya. Naglisensya naman ako kay tatay. Kay nanay. Ibang lisensya yun. Nagpaalam yun, hindi yan galing sa LTO. Kaya,
Salamat tayo na dito tayo sa church services, Sunday morning, Sunday afternoon mamaya sa young people. And then, meron dati Sunday evening, pero sa ibang church, siyempre may Sunday afternoon sila, Sunday evening. Minsan dati Sunday evening, ginawa nila Sunday afternoon na lang dahil kung evening ay matraffic na. Tapos may opisina pagka Monday, so ang ginawa na iba, nag-adjust na lang. Yung Sunday evening na ginawa lang sa Sunday afternoon. Merong Wednesday midweek service, prayer meeting, Saturday class, BST class, then choir practice, may Sunday school. So number 4, he was challenged. Si Lot, again challenged siya, challenged by men of Sodom about sa angels ni Lot na mga visitors na angels. Meron siyang 3 na bisita na mga lalaki. Yun pala angel. Sabi ng mga kalalakihan mula bata hanggang matanda ay lahat may bisita ka pala dyan. Palabasin sila at gusto namin silang makilala at gusto namin silang huliran, no? Ganun na sila. Yun pala mga bakla pala doon sa Sodom. Gusto nilang rapin doon mga bisita ni Lot, mga angels. So gin-challenge si Lot, pati ang kanyang mga sons-in-law. Challenge rin si Lot ng mga sons-in-law, hindi sumama nung sabi ni Lot, sumama na kayo kay gugunawin ng Diyos itong Sodom at Gomorrah sa pagitan ng apoy. Ay challenge yung sinabi ni Lot, hindi sila naniwala sa sinabi ni Lot. So ang panampalataya mo rin ay pwedeng i-challenge. So you need to stand what is right and stand up for Jesus. So number 5, his corruption, no? Nagkaroon ng corruption sa kanyang mga daughters, corrupted his daughters para sa iba. Imagine, sabi nila to sa mga men, sa mga kalalakihan sa Sodom and Gomorrah. Sabi niya, nandito ang aking 2 daughters. Huwag niyo pakialaman yung aking mga bisitang lalaki. Ito na lang yung aking mga anak. Sila na lang ay inyong huliran, o sila na lang yung bahala kung anong gagawin nyo. Kasi imagine yung mismo yung anak niya ay ibibigay niya sa mga lalaki. Pero yung mga lalaki ay ayaw ng babae. Gusto nila lalaki, ayaw mga bakla. Yung mga tao doon sa Sodom and Gomorrah, sabi ng Bible, from bata hanggang matanda. Kita mo si Tatay Lot ay corrupt. Mismo ang kanyang mga daughter ay kinukurap niya, ipasa doon. Kaya kung corrupt yung tatay, nakita nila yung corruption. Ibig sabihin corrupt ay bulok, no? Corrupt. Diba mga kapatid tayo, yung iba mga government official ay corrupt. Ibig sabihin ay bulok, masama, ibig sabihin magnanakaw. Ito rin din naman ang lahat na government official, mga public official. Kaya nakita nila yung corruption, nakita ang kanilang tatay, yung ginagawa. Kaya makita natin na yun rin ang ginaya ng kanyang mga anak. Walang conviction sila kung ano yung tama. Kaya ang ginawa ng itong mga batang ito ay anak nitong dalawa ay ginkurap rin nila si tatay nila. Nilasing nila si tatay nila. Nang lumayas na sila doon sa Sodom and Gomorrah at umulan na ng apoy, natupok na yun, sila ay doon nagtira sa yungib, sa kuiba. Pero yung asawa nila ay lumingon. Sabi ng Bible, naging pillar of salt. Ang instruction ay huwag lilingon. Ang instruction sa kanila ay lumingon si Mrs. Lot. So nakalimutan niya yung kanyang mga jewelry, nakalimutan niya yung kanyang mga material things, mga precious sa kanyang buhay na mga carnal things. Kaya hindi siya sumunod sa instruction ng salita ng Panginoon, kaya naging haliging asin siya. Kaya nung nakatira na doon sa kuiba, doon sila nakatira sa kuiba, yung 2 daughter, kasi wala rin yung son-in-law na 2, at si Lot. Ang ginawa nila, si tatay nila ay nilasing nila si tatay nila at inabuso nila si tatay nila. Ang sabi ng makapatid na to, sabi ng panganay,
para magkaanak tayo, para ng ating binhi ay huwag magpatuloy, ay nilasing nila sa tatay nila at inabuso nila. At sabi ng ate, kagabi ay kuha kami ni tatay, kuha ko siya, naghulid. Ngayon naman, lasingin natin at ikaw naman para ang ating binhi ay magpatuloy. Could you imagine, ano? Dahil corrupt yung tatay, kita mo yung anak mismo naging corrupt din. Could you imagine? At karoon sila ng anak, yung sa panganay ay Moabites. At ang sa pangalawa ay tinawag na mga Ammonites. Ito ay naging kalaban ng Israel. O ganoon din sa mayroong kilala dito sa Davao na religious leader na may kaso nga. Ang tawag niya sa mga full-time worker ng mga babae na ang edad niya mga 17 years old, hanggang 25, or ano pa, edad pataas. Ang tawag niya na pastoral staff nyo, pastoral staff, mga girls yan, mga babae. So, mayroon silang night duty. Ang night duty nila ay imasahe si Kibuloy. Imasahe. Pagka masahe na, ay ginaabuso pala. So, marami dyan sa YouTube na mga babae na nag-confess sila at na ginawa sila ng pag-ambuso. Meron din dalawang Ukrainian. Marami pa. So, imagine, ano? So, yan ay corrupted. Nung nalubat na. Then, testify against that nagpapanggap na kung sino siya. At even sa luto ngayon ay kawawa rin yung mga kababayan na nagapila sa lutuhan. Pero sila rin pala ay mga niluloko lang, pinakurap rin pala yung panalo. Sila lang pala within sa loob. Of course, not all yung nananalo. Kaya niluloko lang nila yung mga nagapila sa luto. Kaya ganun talaga ang kalakalan sa atin ngayon sa sanlibutan. Ay dito sa sanlibutan ay tamo sa gobyerno ay marami tayong tinatawag na mga tax. Maraming pera sa gobyerno. Maraming tax. Meron tinatawag na ang sa ating government ay maraming pundo eh. Alam, because of tax, meron na professional tax. Kahit sa bangko, yung interest mo, kukunan pa yan ng tax. May tax pa, kahit yung interest mo lang ay, halimbawa, ang interest mo lang ay kuntilan man ang deposit mo, no? Interest mo, kunwari, mga 6 na piso, diba, mga 6.35. Ang tax pa doon ng gobyerno, mga 1 point ganito piso. O kahit sa kunti lang ang interest, may share pa rin yung government interest tax sa bangko. Sa LTO, may maraming mga lisensya, e-bike, motorcycle, tricycle, 4 wheels, truck, bus, dami yan, at mga license. Sa palengke, mayroon na yung mga ticket, may mga license every year. Sa BIR, mas matindi, monthly, quarterly, yearly. Sa LGU, sa mga stall, sa real property tax, sa mga lupa, even sa airline ticket. Sa airline ticket, mayroon tax rin. Maging sa barko, may tax rin. Maging sa mga alak, sigarilyo, kaya mahal ngayon yung mga soft drinks, mahal ngayon yung mga matatamis na mga inumin because sa tax, sa gasoline, sa grocery store. Kaya pag bumili ka ng mga grocery, mga goods, makita mo ka doon may tax, 12%. Kaya ang daming tax tayo. Kaya no wonder maraming gusto magtrabaho, maging public servant official para makaroon ng pwesto at power dahil maraming pera sa gobyerno. Number 6, yung mistake nila na ating learning na matutunan ay magasto, was costly. It's cost his life, ang kanyang reputation, ang kanyang testimony.
Lord Jumanji, yung kanyang asawa naging pillar of sin dahil lumingon sa mga tinatangkilik at sa kanyang mga daughter, yung testimony ng kanyang daughter ng kanyang dalawang son-in-law ay nagkaroon ng costly. Kaya be wise and faithful to God. Yun ang pinakamaganda nating magagawa sa buhay nito. Kaya yung lahat, yung kanyang buhay was costly sa kanyang, hindi lang sa sarili kundi pati sa kanyang family. And then the last were chronicalized. Ibig sabihin ay nasulat, kumbaga na diary, na keep in journal. Yan, chronicle. Yan. Kaya yung kay Lot na desire was desire carnality, Lot's direction became careless. Lot's dedication became compromised. Lot's doctrine became challenged. Lot's daughters became corrupted. Lot's decision became costly. Lot defilement became chronicalized, written down. Kaya dito sa Genesis 19 verse 30 and 39, nabanggit ko kanina yung firstborn niya, si Moabite. Sa verse 38, si Ammon, yung Ammonite. Kaya masulat ito sa Word of God. Kaya keep journal, keep diary. Kaya dati mahilig ako masulat kung ilan ang souls won. Souls won ko, mga more or less na simula ng sa Bible school ako, sobra na mga, of course, sobra mga 3,000 na, siyempre, more than 3,000 mga nasira na habang kay Jesus Christ. Tungkol naman sa mga gospel tracts na nabigay ko, siyempre mga sobra na rin siguro mga 8,000 mga nabigay ng gospel tracts. Yun, gina-record. At rin sa mga Bible reading, gina-record rin. Kaya 1 year, dapat sa mga young people na to ay makabasa kayo ng Bible in 1 year or more than. Basahin nyo lang. Then, yung ating buhay, ating mga diary, pwedeng mabasa ng ating mga anak, loved ones, friends. Kaya, live for God. And love for God. Only what done for Christ will last. Naalala ko yung missionary sa Africa. Merong missionary sa Africa na, of course, matagal sila doon sa Africa, nag-mission. Matagal sila. Siyempre, hindi basta-basta ga-mission eh. It costs your life na pwede kang patayin ng mga native doon, ng mga cannibal, or pwede ka, ano mangyari sa'yo doon sa kabundukan. Katulad ngayon, may mag-mission doon na si mangyanin siya, si Pastor Timyo. Nag-chat siya na pupunta siya doon sa liblib na lugar, sa bundok. Walang kuryente, walang ilaw. Imagine, no? Walang communication. Hindi niya alam kung ano mangyari sa kanya doon, harap sa mga katutubo, sa mga mangyan. So, pinag-pray ko rin siya kahapon, kagabi. Siyempre, iba ang kanyang mission sa kabundukan kumpara sa akin dito sa Patag. Kaya hindi basta-basta gamisyon. Kaya saludo tayo sa mga gamisyon sa mga kabundukan, sa mga baryo. Of course, dito tayo sa proper. So, mas mahirap yung sitwasyon nila. Tayo dito, Malwan. Meron tayong kuryente, may tubig na purified. Malapit ang mga grocery store, mga bilihin. Pero yung ibang gamisyon ay mahirap. Walang cellphone, walang communication, walang assurance, walang ilaw. Pero ang kanilang mission lang ay para sa Panginoon. Kaya mayroong missionary doon sa Africa at hindi man basta-basta ang pag-mission. Of course, umuwi na sila dahil nakaroon na ng tawag na poor law. Poor law, ibig sabihin ay
parang babalik ka muna doon sa Amerika, from mission field, babalik ka doon. Of course, para mag-report ka sa mga churches na ito yung ginawa ng Panginoon sa iyo sa pag-mission doon sa Africa. Of course, yung iba din yung mga supporting churches na yung sinuportahan kanila. Sa kasabay niya yung presidente ng Amerika sa airplane. At pagbaba ng airplane, at paglapag ng airplane, at bababa yung mga pasahero, yung mga tao doon ay nag-aabang sa presidente. Meron silang welcome. No? Nag-welcome sila, welcome party, welcome entourage, tapos may red carpet, bongga, palakpak yung mga tao. Pero ang presidente yon, pumunta lang naman yun sa Africa para magkuhan lang naman, mag-recreation lang yung pasya lang, tapos siyempre laro ng golf. Tapos pag abot lang dun sa balik sa Amerika, grabe kita ang pagtanggap sa kanya ba, pagpalakpak. Samantalang itong missionary ay nalungkot siya. Wala man lang nagapalakpak, wala man lang nag-welcome. Mga mas matindi nga yung trabaho nila sa pag-mission, sa mission field. Pero ang comfort sa kanya ay, anak, you are not yet home. Kumbaga, wala ka pa doon sa bahay, wala ka pa doon sa langit. Sabi doon sa Bible ay, sabi ng Panginoon ay, well done, thou good and faithful servant. Kaya, hindi tayo mag-expect na pag naglingkod sa Panginoon ay mayroong mag-appreciate sa'yo, mag-welcome sa'yo. Ngayon lang, mabuti lang yan. Mga latest lang ngayon ng pastor appreciation month or day. Na-appreciate yung pastor. Ang iba naman, ginaya dahil maganda. Okay lang, na-appreciate lang, pero hindi man din niya ako after sa mga ganyan. Alam ko lang, basta mag-serve sa Panginoon, okay na yun sa akin. Pero may na-appreciate, bibigyan ka ng appreciation token at pakainin ka sa restaurant, sa class na restaurant, at minsan, ibang araw, ibang year ay bigyan ka ng grocery, ay okay rin, blessing rin yun. So, pasalamat sa Panginoon kung na-appreciate. Pero hindi naman tayo after that sa mga bagay na ganyan. Kaya, learning from the mistakes of Lot. Ano yung mga mistake ni Lot? Learning from the mistakes of Lot. Ano yung mga mistake, yung pakamali ni Lot? Yung kanyang his carnality, number 1. Number 2, his carelessness. Number 3, his compromise. Number 4, he was challenged. Number 5, his corruption. Number 6 was costly. Number 7 was chronicalized. Kaya learn from your mistakes. Bawat isa sa atin, sa ating mga choices sa school. Kaya nga, sa school ni Hannah, sanang choice sa school. Choice rin niya ito ni daddy niya noon, kaya doon nilagay. Pero ngayon ay medyo nakakapagod na, matraffic, malayo. Tapos, dala mo yung bag, masakit ang likod mo, kasi lahat ng libro, notebook, nasa bag mo. Kaya parang wrong choice ng school. Kaya lilipat na naman ng ibang school. Pero sa pag-college kayo, sa inyong mga kurso, baka magkaroon kayo ng wrong choice ng kurso. Ako dapat, ang kinuha kong kurso nun ay civil engineering dapat. Kasi pag civil engineering ay kung magpatayo ng church building, alam mo na dapat kung ano ang gagawin. Pero ang pinili ko din, nakita ko kasi sa classified ads sa Manila Bulletin, majority ay accounting clerk. Pero pag mag-apply ka na pala ng accounting clerk, preferably women palang kinukuha. Ay, hindi ko kasi alam eh. Basta alam ko lang, gusto ko si makatrabaho, pag-trabaho, may sweldo, may pera. Yun lang na isip ko. Kaya wrong choice. Wrong choice yung napili ko na kurso, dapat civil engineering. Dapat. Pero anyway, nandiyan na yan. Kaya nung sabi ko, magkuha ko ng CPA board exam, makapasa hindi, mag-Bible student ako. Yan. Kung ano man ang resulta. Pero nakapasa ako sa civil service, non-prof and professional by the grace of God. Kaya pwede ako sa gobyerno.
Kaya lang hindi na pwede ngayong magtrabaho dahil overage. At dito pala sa ministry, ang dami ng trabaho. Yan. Kaya, dapat anumang kurso nyo ay magagamit sa ministry ng Panginoon. Your involvement sa giving, sa ating pagkanumayang people, may trabaho sa tithes and offering, sa mission, building offering, bus and multi-cab ministry, sa PH Richie Binto, sa sponsorship, pag yumaman na si Hana, si Rilankin, si Aliyah, si Colin, pwede rin kayong mag-sponsor ng mga bata. Diba katulad si Ma'am Bernie, nasa Australia na siya, dati rin pala siya na child beneficiary, ngayon ang tawag na ay child participant na. Dati pala siya sinusuportahan rin. Ngayon, nagkapag-asawa siya ng Australiano at nagtrabaho siya doon. Siya naman ang nag-sponsor sa taga-Aklan na bata. Isa lang. O yun. Pwede rin pag kayo mag-sponsor. Monthly yata ang binibigay mo ay I think mga 2,000 o 3,000 monthly ba para sa bata. Depende kung pilang o makano. Yan. So, helping helping pastors and family at mga pamilya, friends, mga poor people. Kaya doon sa housing, pag may mga ulam kami pa kung sino malapit doon, si Gaga na taga Purok Size, tadi kung hindi maubos yung mga gulay, di ipasa doon at sa kapitbahay. Pati yung mga aso nga doon ay nagasalubong rin sa amin pag dumating na ako, ay expecting na makatanggap rin sila ng makakain. Hindi lang tao, hindi lang pati bata rin. Nag-aantay talaga yung bata doon sa akin. Ay, pag umantay siya, nabigyan siya ng tinapay, ng chocolate. Dala ko nga yan. Makakainin kayo mamaya. Eh kung itaw ko doon, ubos yun doon, ay sabi ko, inisip ko yung mga bata dito. I-priority. Kaya kung may gusto man akong pakainin, yung sa household of faith, yung simba sa Panginoong Jesucristo. Sa pag-ibig, kaya sa pag-ibig ay don't make mistake. Rilan, ha? Wag na basta kita ay gwapa. Ay, ito na, gwapa to. Kulin, Aliyah, Hana, hindi na po, ay gwapo ito. Ay, yun na kaagad. Wala yan, gabago naman ang itsura. Yan ang matsura ko. Dati na may nakagusto sa aking silahis. Doon sa plaza ako nag-standby. Dito siya nagapuan sa akin. Pero tingnan tsura ko yun. Dami ng guhit-guhit. Pero, ayan, tsura ko kay JJ. Nakita akong picture ng bata ko. Kay JJ man. Ayaw niya magpalit na. Sabi ko kay JJ, palit tayo na yung tsura. Ayaw niya. Joke lang naman yun. Yan. Kaya, kumbaga, nakita niyo yung obas. Di ba ang obas, pag tumanda ng obas, naging pasas na, no? Kumanda ba yung obas? pag natuyo na yung obas naging pasas. So sa pag-ibig, I don't make mistake. Aral lang kayong mabuti muna. Enjoy niyo yung kanyang maging single. More prayers sa baba na yan. Build family in the future. Looking for friends. Kaya i-friend mo yung sarili mo. Uy, sabihin mo sa sarili mo, uy, kaibigan, medyo pa na, gabi na, nagasinilpon ka pa. Yung sarili mo, kaibigan mo. Sino mag-encourage sa sarili mo? Sarili mo. Kaya sarili mo, uy, friend, tulog na friend, tama na yung cellphone friend. Bayulit na yung mata mo, friend. May pasok ka pa, friend, bukas. Yan dapat ang kaibigan mo, sarili mo. Kaya, treat yourself. Alam mo, nagatrabaho ka, gapala ka, gamaso ka, gapamanday ka, karpintero. Ang ginawa ko, sweldohan ko yung sarili ko. So, yung sarilo, pakainin ko sa Jollibee, Mang Inasal, or sa Chowking. Diba? Treat yourself. I-treat mo yung sarili mo. Friend yourself. Yourself is your friend. A friend that never leave you, of course, I see Lord Jesus Christ. I will never leave you nor forsake you. Si Lord Jesus Christ yun. Siya yung kaibigan na hindi tayo iwanan o pabayaan man. Okay, God bless us. Let's pray. Pray kita. Sister Bonit lang ay reviewhan mo na lang sa Sister Bonit sa YouTube.
at Sister Pinman, no? At sila ay, at yung iba pa. Okay, let's pray. Our God, our Father in heaven, so salamat po ng marami sa Word of God. Salamat sa mayroon kaming learning sa mga mistake ni Lot na nangyari sa kanyang buhay na hindi maulit sa aming buhay, Panginoon. At salamat na sulat ang Word of God for our learning kung ano man yung manangyari noong unang mga panahon is our learning for today. So salamat at i-bless mo ro mga pastor, missionary, evangelist, mga tapat sa inyong mga anak mo, bawat isa na nandito. Bless mo si Nahidi, Namili, Sir Pen, Sir Munit, Lenlin Pau Pau Jumar, si Petit, si Edgar Sibong, Nilo, GE, si Nila, si Denver Rose, si Dino, si Kulin Aliyah, Hana, GJ, si Amging, si Kertong, si John Lister, si J, Relanken, si Caitlin, si Crystal, Panginoon, si Relanken, Sir Warlin, si Georgie, si Remy, si RJ, at ganun o Diyos, si Reverend Panginoon, pamangkin ni Brad Edgar, kanya complete healing, Panginoon, prima namon, at mga hindi ko nabanggit, mga loved ones, mga kapatiran. At thank you pa rin nga pa yung mga pastor, Pastor Yuli, Pastor Jess, Pastor Dan, Pastor Jen, Pastor Tenyo, Macedonian Believers, Pastor Beach, maging si Pastor Oliver, Pastor Boggs, Pastor Mandel, Panginoon, Pastor Nabli, Pastor Chagan, Pastor Jude, Pastor Wilbert, at Pastor Arlan, iba pang mga pastor na hindi ko nabanggit, i-bless mo, Panginoon. Thank you for loving us, i-bless mo aming giving, in Jesus Christ's name. Amen. Amen. Thank you. God bless us all.